Alright. Magandang araw at welcome sa vet. Ito po yung lingkod, Robert. Ito po kanina kasi itong ating Pangulo ay napikon. Siya po ay napikon dun sa tanong ng media. Kasi itong si Atty. Vic Rodriguez, siya po ay hinamon na magpa-test, magpa-hair follicle test. Hindi yata maganda ang dating. Kaya BBM dito sa tanong ng media kung payag ba siya na magpa-hair follicle test. Ito po sagot ng Pangulo. Pakinggan po ninyo. You don't see what they say, public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. There's no, wala namang connection yung sinasabi na. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If he believed in what he was saying, why did he work for me? Ayan. Tanong ng media. Ano pa masasabi ninyo? Ano pa masasabi ninyo sa panawagan ni Atty. Vic Rodriguez na kayo daw po ay magpa-hair follicle test? Ano sabi ni BBM? No. No. Big no. Napakalutong na no. Why should I do that? Public trust, public office has nothing to do with a follicle test. Wala daw connection yan sa public office, public trust ang hair follicle testing. Wala daw yung connection, sabi niya. Ano nga ba ibig sabihin yan? Ano nga ba ibig sabihin ni Atty. Vic? Bakit niya challenge ito si BBM na magpa-hair follicle test? Ibig sabihin po niyan ay may kinalaman po yan sa drugs. Kapag pag-usapan ng hair follicle test, yan po ay may kinalaman sa drugs. Di ba? Kasi ginagawa ang hair follicle para malaman kung ikaw ay positive sa droga. Okay? Bakit nga ba tinanong? Bakit nga ba sinabi yan ni Atty. Vic? Bakit nga ba yan ang challenge ni Atty. Vic kay BBM magpa-hair follicle test? Siguro naman si Atty. Vic siyempre isang taxpayer Pilipino. Bilang taxpayer ay meron po siyang karapatan para manawagan kay BBM na magpa-hair follicle test. Di ba? May karapatan po siya Atty. Vic bilang taxpayer. Dahil si BBM kaya pinapasahod ni Atty. Vic. At siyempre hindi lang po si Atty. Vic ang malamang na nanawagan kay BBM na magpa-hair follicle test. Okay? Ako hindi ko sinasabi na si BBM nagda-drugs kasi wala akong ebidensya. Hindi ko sinasabi na si BBM ay addict kasi wala akong ebidensya. Ang masasabi ko lang ako bilang ordinaryong tao, Pilipinong ordinaryong tao, ako po ay sumusunod sa batas. Kapag pag ako ay kumuha ng driver license, nagpa-renew ng driver's license, medical examination. Kasi yun ang batas. Yun ang ano ng gobyerno, ang patakaran ng gobyerno. Kailangan sumunod. Ngayon,
bilang taong bayan, bilang mamamayan, Pilipino, ay si Atty. Vic, may karapatan siyang mag-demand kay BBM na magpa-drug test sa pamagitan ng hair follicle. Di po ba? O ngayon, sabi ni BBM, ano daw ang koneksyon sa public trust, public office is public trust. Ay masabi ko, Mr. President, ay ba napakalaki po. Napakalaki po ng role ng ninyo bilang Pangulo sa usaping public trust. Dahil kapag kayo po ay hindi fit sa inyong opisina, sa inyong trabaho bilang Pangulo, mahirap po yan. Kapag kayo ay hindi fit physically, napakalaki po ng responsibilidad na inyong ginagampanan sa ating bansa. Di po ba? Yung mga desisyon ninyo, halimbawa, kapag kayo ay medyo wala sa katinuan, pwedeng maapektuhan ng inyong trabaho ang inyong desisyon paggawa ng desisyon, Mr. President. Kaya may connection po yan sa inyong trabaho. Kaya sa aking palagay, tama po si Atty. Vic sa kanyang demand, sa kanyang challenge kay BBM na magpa-drug test sa pamamagitan ng hair follicle kung siya po ay may duda sa physicality ni BBM, sa paggawa ng desisyon ni BBM, meron po siyang karapatan magsalita ng magpa-hair follicle test ka. Hindi po ba? Napakalaki po ang responsibilidad ni BBM. Kung sa kanya ay walang koneksyon ang public trust is public office is public trust, sa akin palagay po mali po dyan si BBM. Ang usaping public office public trust hindi lang po yan may kinalaman sa corruption, hindi lang po may kinalaman sa graft. Pinag-usapan mo dyan ang tiwala ng tiwala ng tao sa'yo na kaya mo gampanan ng inyong trabaho. Yun po yun Yun po ibig sabihin nun. Kung fit ka ba sa inyong trabaho, sa paggawa ng mga desisyon, sa pagtupad ng inyong tungkulin. Kaya mahalaga ang public trust, public office is public trust. Mahalaga po na kayo ay fit physically, Mr. President. Kaya kung sa inyo po ay walang koneksyon yan sa aming mga taong bayan na nagpapasweldo sa inyo, para sa amin yan po ay malaking bagay po yan na malaman namin na kayo po ay fit physically. Di po ba? Ganun po yun. Ako ay pinapaliwanag ko lang kasi nga kung para kay Pangulong Marcos walang connection, sa aking paniniwala, sa aking opinion, mayroon, malaki. Napakalaki ng connection nyo dyan, pagiging fit physically bilang president. Di ba? Yun po yun sabi niya, please, wala namang connection yung sinasabi niya. Ako hindi ko sinasabi naulit ko po, ako hindi ko sinasabi na si BBM ay nagda-drugs kasi nga wala akong ebidensya. Bagamat sinasabi ni Tatay Digong si BBM ay bangag, ako ayaw ko sabihin niya kasi nga wala akong ebidensya Kung si Pangulong Duterte sinasabi niya, malamang mayroon siyang ebidensya. Bilang mayor, bilang dating presidente, malamang mayroon siyang ebidensya. Kaya sinasabi na yan. Ay ako,
ayaw ko naman magaya-gaya kay Tatay Digong. Di ba? Kasi nga sabi sa Bible, huwag mong husganan yung kapwa. Tulad ko, wala akong ebidensya, ayaw ko magsalita na si BBM ay addict. Oo. Pero, sa usaping magpa-drug test sa pamamagitan ng hair follicle, doon ako. Agree ako doon kay Atty. Vic. Oo. Agree ako kay Atty. Vic dyan. Di ba? Yun po yun, Mr. President. Kung para sa inyo ay maliit na bagay lang yan, para sa aming taong bayan, malaking bagay po yan. Ito pa Just in case lang, sir, na pumabor, not in favor of the admin, yung decision ng Supreme Court, meron po ba tayong contingency? No. We shut down everything. I guess that's what they want. They want the government to cease working. So yung matuloy yung kanilang mga destabilization na ginagawa. Kung bakit si Atty. Vic ay nagsasalita at hinahamon itong si BBM na magpa-drug test, magpa-follicle test, dahil baka ito si Atty. Vic mayroong mga hindi nagustuhan kay BBM, katulad dito sagot niya. Tinanong siya ng media kung mayroon ba tayong contingency plan. Tinanong siya ng media kung mayroon ba tayong contingency plan kung sakali i-declare na Supreme Court na illegal itong budget dahil dito sa problema yung issue sa BICAM report na maraming blanco. Kasi nga mayroong grupo na nagpetition sa Supreme Court para himingi ng kaliwanagan kung ito ba ay legal o hindi. Ngayon, pag dineclare ng Supreme Court na ito ay illegal, may problema tayo. Ngayon, sabi ng media, tinanong si BBM, mayroon bang contingency plan? Sagot ni BBM, no. Big no ulit, big no. Big no. Ano pa sabi niya? We shut down everything. Ganon, Mr. President. Wala kang solusyon. Kung sakali i-declare ng Supreme Court na illegal itong budget na ito dahil sa irregularidad sa BICAM report, wala tayong naisip na gagawin. Babagsak nga tayo. Babagsak nga tayo kung ganun. Di ba mag-isang linggo na itong isyong ito, yung nagpetition sa Supreme Court, nagfile ang kaso sa Supreme Court. Di ba mag-isang linggo na yan? Di ba dapat nag-iisip na tayo? Di ba dapat, Mr. President, nag-iisip na kayo kung sakali i-declare nga na Supreme Court na illegal ito, ano ang gagawin natin? Di ba dapat nag-iisip na kayo kung ano maging solusyon pag sakali? Ganun dapat Kaya lang, walang alam po ang Pangulo na solusyon sa kinakaharap na problema. At ang sagot niya, lahat tayo ay babagsak. Babagsak ang bansa. Alam po ninyo alam po ninyo dito po sa sagot ng ating Pangulo,
Diyan pa tayo nagkakaroon ng pagdududa kung bakit parang hindi siya ganun ka-active sa paghanap ng solusyon sa problema ng ating bansa. Diyan pa tayo nagdududa kung kaya ba niya solusyonan, kaya ba niya gampanan ang kanyang trabaho. Kaya nga siguro itong si Atty. Vic, challenge siya na magpa-drug test sa pamamagitan ng hair follicle, kasi nga sa mga sagot ni BBM sa interview, sa tanong ng media sa kanya, nakikita natin na parang nakakapagduda kung ang Pangulo ba talaga ay may kakayanan gampanan na kanyang trabaho. Wala siyang alam eh. Di ba? We shut down everything. My God. Dapat yan. May problema. Malaking problema. Putok na putok ang problema sa issue ng budget. Dapat siya naghahanap na nag-iisip na dapat ang Pangulo at ang kanyang gabinete, kanyang economic team. Dapat yan, ginagather niya na ano ang gagawin natin kung sakali i-declare nga na Supreme Court na illegal ito. Tandaan, ito po ay hindi biro-biro. Malaking problema ito kung sakali. Kaya dapat ang Pangulo gumagawa ng paraan, nag-iisip na dapat. Di ba pwede naman gawin, Mr. President, ang reenacted budget, yung budget last year, pwede nating gawin budget ngayong taon. Kung sakali i-declare ng Supreme Court yan na illegal, di ba pwede yun, Mr. President? Pwede yun, di ba? Hindi naman kailangan ng magdagdag ng budget dahil noong nakaraan nga 2021 o 2020, 2021, 2022, mababa ang budget ni Pangulong Duterte. Pero marami siyang naipatayong proyekto, infrastructure. Mababa ang budget noon kumpara ngayon, mas mataas. Wala namang budget, wala namang proyekto. Bakit mataas? Di ba? Yun eh. Hindi eh. Kaya sagot ng Pangulo, wala daw. Mahirap po yan. Pag siya po ay hindi nag-isip para solusyonan itong nakaambang problema, ay wala, babagsak na tayo. Tama ka sa dyan. Babagsak na tayo pag siya po ay aanga-anga dyan sa kanyang pwesto bilang Pangulo. Ngayon, sabi niya, I guess this is what they want. Yung matuloy ang destabilisasyon nila. Ganon? Ganon ba yan, Mr. President? Ganon ba tawag mo dyan? Ganon ba ang pagtingin mo dyan? Itong mga nag-file ng petition sa Supreme Court para humingi ng kaliwanagan dito sa problemang ito sa budget dahil sa kagagawan ng Kongreso sa BICAM report. Kaya nagpetisyon itong kampo ni Congressman Ongab sa Supreme Court at kasama si Atty. Vic para kay BBM. Destabilisasyon ito? Tandaan, ang problema ito ay nagsimula sa Kongreso dahil sa hindi pagsunod sa batas, sa hindi pagsunod sa tamang proseso. Kaya ngayon may problema tayo. Di ba dapat ang pinuna mo, ang sinaway mo, ang Kongreso? Tandaan, ang ginawa ng kampo ni Congressman Ongab at ni Atty. Vic ay tamang proseso. Legal at demokrasyang proseso.
hindi po sila nag rally-rally. Sa halip, dinaan po nila sa tamang proseso. Di ba? Paano naging destabilisasyon ito? Paano nasabi ng Pangulong Marcos na ito ay destabilisasyon? Dahil alam niyo naman na ito ay bahagi ng proseso, ng tamang proseso. Kung yung impeachment yung mga congressman para sa kanila, yung ginagawa nila legal. Kahit na shortcut. Di ba? Pero dapat Mr. President, ang dapat mong pinagalitan ang mga congressman at mga senador. Kasi kagagawa nila, kaya tayo ngayon ganito. Pikon na po ang Pangulong Marcos. Pikon na siya. To the point na hindi niya na alam kung sino o ano ang sanhin ng problema. Kaya siguro itong si Atty. Vic challenge si BBM magpa-hair follicle test ka. Kasi nga sa mga sagot na ni BBM parang hindi tugma sa mga problema na kinakaharap ng bansa. Di ba? Mr. President, mukhang may problema tayo, Mr. President.